Network Entertainment. Ito mga kasama natin ngayon is mga intern sila dito sa The Pod Network. Ano pangalan mo ulit? Ako po si E-Jane. E-Jane. Yes. Tapos si? Ako si JM. No? Sila yung tumutulong sa amin dito sa pag-setup. Kung makikita nyo naman, ang ganda ng setup namin ngayon, di ba? So ngayon may itatry si Tito Ian. Ayan. Susubukan kong mag-read sa inyo. Okay. Siguro sa'yo, JM, no? Yes. Tapos E-Jane. E-Jane. E-Jane, JM. Mag-isip ka ng kahit sinong memorable na tao para sa'yo. Important na person para sa'yo. Tapos ikaw naman, JM, mag-isip ka ng isang memorable na place para sa'yo. Okay, meron na kayo naisip? Okay. Sa isip lang nito, Pap. Sa isip lang nila, no? Sa isip lang ninyo. Okay, gusto ko imaginein mo, JM, na nandun ka sa lugar na yon. Okay. Medyo parang feeling ko yung lugar na yun is part nung medyo mas bata ka pa. Bata-bata ka pa. Hindi naman to school. School ba to? School to. Pero hindi ito yung bulso. Pumasok ka dito before pa nung mas bata ka pa. Parang, somewhere din to sa Bulacan. Okay? Pero medyo mahaba yung pangalan ng school eh. So ang ginawa mo, sinulat mo lang kung ano yung tawag niyo doon sa lugar na yon. Yes, tama? Okay. So, ikaw naman, E-Jane, gusto ko isipin mo yung important person na to. Okay? Based sa facial reaction mo, yung medyo parang nasad ka in a way. Ano ba to? Medyo namimiss mo na ba tong person na to? Wala na siya dito ngayon? Okay. So, this is someone na medyo nung bata ka is nakakasama mo lagi. Pero parang feeling ko ikaw yung parang may mga bagay na parang gusto mo sanang gawin na hindi mo nagawa with that person. Yes, this is a male person, okay? Isipin mo yung first letter ng name. Okay. Gusto ko mag-isip ka ng any animal that starts with that letter. Meron na? Imagine mo yung animal na yon is moving from here papunta dito. So medyo malaki yung animal na iniisip mo. Tapos parang gray or brown, depende kung nasaan siya. You're thinking of an elephant? Yes, elephant, tama. Okay. So letter E yung first letter nung person na to. And isipin mo ko ilang letters yung pangalan niya. Okay, so gumagalaw yung mata mo kapag nagbibilang ka. So yun yung tinignan ko, 5 letters. Yes? Isipin mo yung last letter nung name. Okay, mag-isip ka ng any color na nag-umpisa sa letter na yun. Meron na? May naisip ka pero parang nag-isip ka pa ng iba pero wala ka ng ibang naisip. So pag tumingin ka sa likod, yun yung makikita mo na color. Which is red. Red. Okay, red. Ngayon ikaw gusto ko isipin mo yung lugar. yung last letter. Hindi, actually, sabi ko acronym to di ba? So isipin mo kung ilan yung letter sa acronym. Huwag mo sasabihin, isipin mo lang. Okay. So medyo normally nasa 2. For example, UP, pwedeng 3, PNU, pwedeng 4. Pero yung sa'yo is 4. Yes, isipin mo yung last letter doon. School, so S. School ba? Yung ibig sabihin ng last? Hindi. Yes, school. So S yung last letter. Isipin mo yung first letter. Okay, based doon sa reaction mo, wala kang reaction kasi tinatry mo na itago yung ano. Pero based doon sa mga micro-expressions na meron ka, yung last letter and first letter is pareha. So S din yung umpisa? Yes. Okay. Yung second letter, isipin mo. Okay na? Medyo mabilis yung ano mo eh. So ibig sabihin, nasa first part ng alphabet lang to. Okay? Letter A. Okay, isipin mo yung third letter. Okay. Pangalan nito? Andrea, ano yung third letter sa alphabet? C. Yung ba, yung third letter din? C. So, S sucks yung iniisip mo na lugar. School mo to before. Tama? Okay, so ikaw na lang. Isipin mo yung person na to. Mag-isip ka lang ng, isipin mo na nandyan siya sa harap mo ngayon. Tapos, meron kang gustong sabihin sa kanya na hindi mo nasabi. Imagine mo sinasabi mo yun ngayon. Okay.
Isipin mo yung name niya, sabihin mo lang sa utak mo ng paulit-ulit. Letter E yung first letter and then R yung last letter ng name niya. Okay, nasabi mo na sa kanya, sa isip mo kung ano yung gusto mong sabihin. Okay. Actually, masaya siya. Ngayon, kung nasaan siya and sinabi niya lang na proud siya kung nasaan ka ngayon at lagi ka daw niyang naisip. Sabi ni Lolo Edgar. Yan yan? Tama? Ayan. Lolo Edgar and Sax. No way. Yan. Get out of here. This can't be. Ayun. Thank you so much. Ayun. Thank you, JM. Thank you, EJ. Thank you po. Ayun. Salamat din sa pagtulong sa amin lagi dito sa set sa Tapad Network. Ayun. Sana, next time, magkakaroon ulit tayo ng mga ganito sa episode namin. Next time ako yung magma-mind reading. Ano? Next time ako yung magma-mind reading. Okay. Baka mabigla kayong lahat. Pero maraming salamat. Inverga and Dulsu. Yan. Shoutout sa inyo guys. Yun lang. Okay. Okay po. Thank you. Thank you. Welcome sa panibagong episode ng The Red Door Podcast. Ako nga pala si Tito Ian. And ako naman si Tito James Zhu. At andito kami sa panibagong episode natin. Anong episode ba to? 80? Episode 80 yata. Hindi ko na mabilang eh. Basta, sa lahat ng hindi pa nakakapanood ng vlog namin sa Baguio, doon sa may teachers camp, guys, watch nyo yun. Oo. Kasi kasama namin doon yung ibang community members. At syempre, Oo. ang Bobby at si Ate Bebs. Oo, kasama namin sila. So, panoorin nyo yan, guys. Biglang nag-cancel sila pala. No? Kasi during... Hindi pa talaga nangyayari yun. hindi pa nangyayari yun. Kumbaga nag-ano lang kami, advance lang kami mag-isip. Pero kung sakali man, na kung kailan yun ma-upload, kung hindi pa na-upload, abangan nyo. Kung na-upload na, panoorin nyo. Yun lang yun. Oo, yun lang. Maraming salamat sa inyong walang sawang support. Pala. Ayun. Chinek ko kagabi. Nasa Spotify top podcast pa rin pala tayo. Pang ilan na? Di ko alam. Hindi, top 19 last 18. time. 18 ba? Oo, So 18. tumaas ng isa. Chinek ko kagabi. Ayun. Salamat sa suporta nyo kasi kung hindi kayo nanonood, sumusuporta sa mga uploads namin, hindi namin maabot yon. So, ayun. Shoutout din pala sa mga interns ng The Pod Network kasi ang ganda ng setup natin ngayon. Sila yung tumulong sa atin na mapaganda. Sila yung tumulong para maayos tong setup na to. Ano school yun? Kalimutan ko na. Enverga. Enverga. Mga nasa Enverga. Tsaka Bulsu. Tsaka Bulsu. Tsaka nakakabilib dun, Paps. Girl power. Puro babae sila dito kanina. Grabe. Ang sisipag. Parang ako yung nahiya sa sarili ko eh. Oo. Alam mo yung parang gusto ko na makibuhat kanina. Kasi sabi ko ba, puro babae silang lalakas. Oo nga eh. Andito kasi sila eh. Kaya sinabi ko. Oo nga eh. Hindi. Kaya nahiya na rin eh. Ayun. So ano ba meron sa episode na to? Wala lang. Hindi. 20 Magbabasa. minutes na to. Magbabasa ulit kami ng mga horror stories na sinabit sa amin. Yes. Since na-announce namin last time na meron kaming pa-contest. Continuation to and alam ko meron kayong share na isang hahaluan din namin ng mga stories na nakita namin sa internet and yung mga current na mga napanood namin somewhere. Somewhere. Somewhere down the road. Pero bago yan, kailangan ba muna nating bumati muna? Sige. Ito yung sa last upload kasi at time of shooting, today is June 8 eh. So yung last episode namin is yung kasama si Kape at Katatakutan. Oo, si Kape at So Katatakutan. yan, basa muna tayo ng comments from this episode. Ano nga ba yun? Ito, hanap ako. Galing to kay Ina Ashelo 4338. Fallen Angels po kasi sila, kaya alam din nila mga memorized prayers natin, sabi ng exorcist priest. Pag personal prayer, hindi nila tayo masasabayan, lalo na yung Marian prayers kasi ayaw nila kay Mama Mary. Oo, pati spontaneous prayers. Spontaneous prayers. Kaya nga parang ina-advise nga na kapag ka may mga nangyayari is, mas mabuti pa magdasal ka ng spontaneous prayer. Yung meaning is, hindi. Tama ba ako? Na ang spontaneous prayer is yung... Yung hindi siya kabisado. Oo, yun, ganun. Pero, pwede rin yung I believe in God. Apostles' Creed. Kasi nga dahil nga dun sa may line na I believe in God. Ayan. Tapos, ano pa ba? To, Tito James Zhu, thank you sa lahat ng mga nanood. Ako rin pala to. Ito, marami pa dito. Liana Balbin, sana mag-guest nyo rin si Sir Seth. Anong channel ni Sir Seth?
Sir Seth, hindi ko sure. Ito ata yung kalaban ni na Leonidas eh. Hindi ko lang sure ah. Tapos meron dito, kakaiba to Paps, hindi siya comment, nagpapabate. Binabati ko po si Kuya Jeff Jacinto, Bible scholar namin sa Bible study. Bili po kayo ng book niya, Aswang Chronicles. Nanonood din po si Kuya Jeff ng Red Door Podcast. Uy, nice! Maraming salamat Kuya Jeff sa pagsuporta sa The Red Door Podcast. Susubukan naming hanapin yung book mo, which is yung Aswang Chronicles. Actually, gusto ko basahin yan, yung Aswang Chronicles na yan. Ah. Kung naririnig mo kung nanonood ka nitong episode na to, message mo kami kung may contact ka sa kanya kasi gusto kong mabasa din talaga yung libro na yun. Ayan. Ito naman, galing kay Tristan Pispisan 1175. Yung thesis ay si Maria Labo ata yun, sir. Marie Laveau, 1801 to 1881, was the legendary voodoo queen of New Orleans. Tingnan nyo yung similarities ng stories, tapos per province, iba-iba ang kwento. Napadpad pa nga ang kwento sa amin sa Davao del Sur na ang layo ng kwento na doon daw siya nakatira. Oh, kasi ganyan naman ang mga urban legend, di ba? Nagbabago siya dahil kumakalat lang siya through word of mouth. So it's either naiiba ng version, nadadagdagan, or nababawasan. So meron Marie Laveau. Oo, so French yan, Paps. Laveau. Ayan. So, yun na muna yung babasahin natin. Shout out nga din pala sa maganda nating kaibigan na flight attendant na si Maika. Maika. Oo, si Maika. Oh, tagal na nagpapa-shoutout nun. Oo, yan. Yung kamukha ni Sash na laparan. Pero Shout out siya sa'yo. ay ano siya? Stewardess? Flight attendant. So Sash na liparan. Oo, yun. International flight attendant. Ayun. Shoutout sa'yo. Siya yung yung mga ibang damit na suot ko, nagpasabay kami sa kanya noon last time. Oo, yun. So yun, shoutout sa'yo. Maraming salamat. Balita ko sale yung Nike. Oo nga eh. Maraming salamat. Ayun. Ikaw na muna, start ng unang kwento natin. Buy time mo ako. Ano yung kinukwento mo kanina? Parang may kinukwento ka kanina na nakita. Kasi pinag-uusapan namin kanina ni Tito James na meron kaming nakita sa TikTok na isang video na tungkol sa isang ospital. Sa Manila ba yung ospital na yun? Hindi ko na natatandaan ko anong lugar niya, Paps. Pero based doon sa may kwento niya, sa may caption nung kanyang video, parang nagulat yung buong mga staff ng hospital. Kasi may nakita daw sila. Hindi, actually, siya lang yung nakakita. Siya lang? Oo. Tapos yung picture na yun is pinakita niya sa mga nurse na naka-duty that time. Tapos yung pinakita niya is yung reaction na after makita yung picture. Oo. Okay. So yung nagsa-circulate na video sa TikTok is una yung picture. Which is pwede natin, ayan, yung nakikita nyo ngayon. Oo, pinahirapan mo pa. Sorry. Hindi, sige yun. Sorry. Tapos yung pangalawang video is yung mga reaction na nung nurse. Okay. Ako naman, nagtataka naman ako kasi nakita ko yan sa may TikTok. Sabi ko, bakit naka-off yung comment section? At saka bakit kahit anong gawin kong tingin dun sa iba pang mga videos, wala akong makita. Okay. Tapos, sa panonood ng iba niya pang videos, doon ko na lang napatunayan na parang for clout na lang yung ginagawa niya. For the clout. Kasi may isa pa siyang video na pinakita, which is, nandun pa rin siya sa may hospital na yon. Tapos, alam mo yung parang nakasabit na signage na may kadena. Gumagalaw. Siya din ba yung nag-post, Pops, nung gumagalaw na upuan? Hindi. Iba pa. Iba na yun. Pa yan. Nagsishake, binibidyoan niya, tapos yung ibang nurse parang natatawa-tawa. Tapos walang sound, walang context, tapos off comment section. Okay. So yun, kasi kaya ako nabanggit kay Tito James kasi parang naisip ko na nung nakita ko yun, naghanap din ako ng any information about doon sa video na yun. Tapos nung tiningnan ko sa comments, nakita ko nga yung picture na pinakita namin kanina. Tapos nung pinakita ko sa kanya, sabi niya na, yun nga, clout nga daw. So, ayun. Kung nakita niyo na rin yun, anong masasabi mo doon sa video na yun? Okay ka na? Wala naman. Parang yun nga. Kasi na-dismay lang ako dahil akala ko may something talaga tapos wala naman pala. Saka content na sana eh. Oo, yun nga. Nanakawin ko na nga sana eh. Ito, Paps, meron kasi akong isang story na nakita sa may Spookify. Marami siyang reactions kaya parang na curious akong basahin. Okay. Sabi niya dito, hindi kami paranormal expert pero may iniimbestigahan kami na babaeng nakilala namin noong 1999.
So medyo matagal na to. Mhm. Hindi pa ako buhay ng... Ikaw, buhay ka na ba nung time na to? Hindi, 2003 ako eh. Oo, yan. Ako 2022. Sabay sa ano. Paglabas ko may face mask ako, Paps, tsaka face shield. Basta, 1999, matagal na to. Huwag na natin pag-usapan kung gaano nakatagal. At ito ang na-experience namin. 49 years old na ako ngayon. Halos kaedad ko rin mga kasamahan ko sa pag-imbestiga. Noong nasa kolehiyo kami ng mga tropa, may nakilala kaming babae. Iba ang aura niya pag nakita mo sa personal. Maganda siya na hindi mo ma-explain dahil sobrang unique ng mukha niya. May malaking peklat siya sa taas ng kaliwang mata niya na parang hiwa. Tahimik siya pero pag nakasama niyo na matagal, parang kuwang-kuwa niya yung loob niyo. Nagpakilala siya bilang Anastasia. Anastasia? Still? Pero di ba sa Disney may name din na Anastasia? Parang meron. isa ring princess ba? Oo, princess. Princess din ay... Basta parang ano siya. Hindi pa siya fluent sa Tagalog noong una dahil English daw ang first language niya. Sa bagay no, Paps, papangalanan ka bang Anastasia kung somewhere sa Cainta ka lang pinanganak? Di ba hindi rin? Hindi. Parang hindi, di ba? Parang kung doon ka pinanganak sa lugar natin. Pangalan mo Ana lang. Oo. Ana. Pero yung pangalanan kang Anastasia, talagang tunog foreigner pagka ganito. Habang tumatagal, parang may nahahalata ako sa kanya. Hindi namin alam kung taga saan siya at wala kaming alam sa family background niya. 19 years old siya nung nakilala namin. Noong napagplanuhan namin mag-swimming, nagsabi siya na sasagutin niya ang lahat dahil graduating kami. Regalo niya raw yun sa amin. Di namin alam saan galing ang pera niya. Alam lang namin mayaman yung pamilya niya. Noong nagsiswimming na kami, napansin ko may tattoo siya sa likod niya. Parang simbolo. At sabi niya, suggest na design lang raw yun ng kanyang tattoo artist. Mahigit 1 taon din naming nakasama dahil after graduate namin, wala na kaming balita sa kanya. Hanggang noong 2001, so 1999, 2 years ang nakalipas, may namatay daw sa university namin. Hindi daw natural ang pagkamatay. May guhit daw na simbolo yung likod at suffocation sa kumpol na buhok sa lalamunan ang cause of death. Di namin nakita yung bangkay dahil confidential, kaya hindi kami sure kung ano yung simbolo na yun. Alam lang namin ay yung lalaki na yun ay may issue na madami na daw siyang nag-rape na babae sa school. Mhm. Nalaman din namin nag-drop out si Anastasia sa araw na yun. So ibig sabihin, may nabalitaan silang lalaking namatay. Naigpay. Oo, naigpay. Ang parang nagkaroon ng suffocation. Buhok? Oo, hairball no? Parang sa pusa. Pusa. Pero hindi nila alam kung sino yung pumatay. Oo. Pero ang natatandaan nila, Nag-drop out. nag-drop out si Anastasia tapos yung namatay is may symbol sa kanya. Pero hindi May, nila may picture ng symbol. hindi nila alam yung symbol. Wala silang idea. Ilang taon nakalipas, 2015. So after 14 years, Paps, Aha. nung nandun sila nag-aaral sa may university na yun, from Friendster to Facebook na kami. May nakita akong account at ang profile picture niya ay si Anastasia. Okay. Pero ang pangalan ay iba. Mhm. Clyde Petrov ang ginagamit niya. So na ngayon? Tunog Kakaibang Russian. pangalan na Russian na. Russian na, no? Ang kakaiba dito ay mahigit 15 taon na ang nakalipas. Ganun pa rin ang itsura niya at walang nagbago. Nakita namin na may boyfriend siya na pinopost at parang live-in sila. Kinamusta namin pero walang reply. After ilang buwan, bago magbagong taon, nawala yung account at ang natirang photo ay yung simbolo na tattoo sa likod niya. Wala lang sa amin nung time na yon kasi baka naglaylo lang dahil alam naming private family yung background niya. Pero nito lang 2025. Uy. Ano yun? 2015. Tapos after 10 years, ito na. Nag-i-scroll sa TikTok isa sa amin. Pagkatapos mag-live selling, nakita niya na naman si Anastasia. Di pa siya sure nung una kung siya ba yun dahil imposible naman ang bata pa din ang mukha niya. Kasi dapat 43 na siya ngayon based sa edad niya noong nakilala namin siya.
Isang palatandaan namin kay Anastasia ay ang peklat na parang hiwa niya sa mata. Sinubukan kong i-message yung TikTok pero hindi ma-message. Ang ginawa namin ay i-message yung isang babae na nagko-comment sa TikTok niya para magtanong dahil parang kaibigan niya ito. Nalaman namin na ang bagong pangalan niya ay Zebastia. Hindi ko alam kung Ivanov o Ivanov. Zebastia Ivanov. At binigay din sa amin ang Facebook account niya. Nakita namin na nagbebenta siya at may asawa siya na pinopost sa Facebook. Minessage namin para mangamusta at magtanong ano ang sikreto niya, bakit blooming pa rin. Pero wala pa ring reply. Nabalot kami ng curiosity ng mga kaibigan ko kasi sigurado kami na si Anastasia yun. Pumunta isa sa amin sa albularyo at pinakita ang picture ni Anastasia at inexplain ang mga nangyari. Pagkakita ng albularyo sa itsura niya, biglang nanlisik ang mga mata nito. Pero So luminaw. Napaisip pa ako dun. Pero ito, kinalaunan, noong kumalma na, sabi ng albularyo ay normal na tao lang ito at baka kamukha lang ng Anastasia na kilala namin. At pinaalis na raw yung isang kaibigan ko dahil magagabi na. Hindi na kami naniwala na hindi si Anastasia yon. Medyo duda din kami sa sabing reaksyon ng albularyo. Kaya ang ginawa namin ay tinrace namin ang identity ni Anastasia at nalaman namin na madami pala siyang ginamit na pangalan base sa mga nakakakilala sa mukha niya. Ang mga nagamit niya ay Anastasia, Clyde, Eliza, Sebastia, Olivia, at Elisabetta. Uy, baka si ano to ha? Hindi ba si ano to? Si Preto? Hindi namin matukoy kung ilang taon na talaga siya. Pero sigurado kami na hindi lang kami ang unang nakilala niya. Isang gabi, may kakaibang nangyari sa amin ng mga kaibigan ko. Nasa iisang panaginip kami at nakakapag-usap kami. Bigla lumitaw si Anastasia at nakita namin ulit ang simbolo sa likod niya. Bigla siyang nagsabi, tigilan na raw namin siya dahil ayaw niya kaming saktan. Ani niya, isa kami sa mga matinong tao na nakilala niya. Yung mga walang tinatagong sama ng loob at consider niya raw na pure soul. Bigla siyang humarap at wala siyang muka. Puro liwanag lang. Pagkatapos noon ay nagising ako. Akala ko ako lang nakapanaginip noon. Kinabukasan nagchat sa group chat mga kaibigan ko. At napagtanto kami na iisa lang kami ng panaginip at pareho ang mga detalye. Ilan sila? Parang nasa ibang dimension kami. Sila daw, Paps, ng mga kaibigan niya. Same sila nung napanaginipan. Kasi parang napag-usapan nila sa may JC. Ibig sabihin, same sila na nakita nila si Anastasia na walang muka. Ginuhit namin ang simbolo sa likod niya at iniskan namin sa Google. Ano to? Google Lens? Tama ba, no? Doon namin nalaman na yun pala ang sigilism ni Azazel. Ay, demon yun, di ba? Isang fallen angel. Na hindi minention sa Bible. Pero nasa Book of Enoch at Jewish Talmud. Talmud. Sorry. Sorry na ano ko. Sa Book of Enoch. Di ba yun yung umiikot-ikot? Sa true. Sa ML. Di kami makapaniwala dahil ni Mang Kukulam, hindi kami naniniwala. Atheist ang dalawa sa amin at kaming tatlo na may religion ay mababaw lang ang beliefs. Pero ang weird nagpaano sila? Nagpa-albularyo sila? Hindi naman. Out of curiosity lang? Oo, siguro. Tsaka ang atheist, di ba na, hindi ba sila naniniwala din sa sa mga albularyo? Alam ko lang, naniniwala sila na may creator. Pero hindi sila naniniwala kay God. Ang hindi ko lang sure kung sakop din ba nun yung mga albularyo. Mga paranormal shit. Pagkatapos namin nalaman ay sumunod kami sa payo niya at tigilan na ang paghahanap ng sagot. Nakikita pa rin namin ang account niya sa TikTok at di pa rin kami makapaniwalang hindi normal na tao ang nakilala namin. So sa mga listeners natin dyan, subukan nyo nga hanapin yung TikTok account ni Anastasia. Anastasia pa rin ba? Iba na yung name eh. Ayo. Pero ang pinaka-sign daw is meron siyang peklat. Oo, peklat na parang hiwa taas, sa upper mata, left eye. kaliwang mata.
Tapos parang tisay daw. Hmm. Nalaman namin na pag nakikita ang simbolo na yon sa account niya, ibig sabihin lang nun ay may bago siyang biktima. Nito lang ay bigla na naman lumitaw ang simbolo na yon sa account niya at naging private na. Pero hindi na kami nangialam dahil may sarili din kaming pamilya. Pinost ko dito para mabawasan ang dinadala ko. At awareness na rin baka isa sa inyo ang maka-encounter kay Anastasia. Pag ayon sa description ko, isa lang ang ibig sabihin nun. Iwasan mo siya. Ako si Jana, isa akong writer at bala ko i-publish ang karanasan naming 5 kay Anastasia. Paps, eto malupit. Doon sa last na sinabi niya, ako si Jana, isa akong writer at bala ko i-publish yung nangyari namin at balak niya daw i-publish yung karanasan namin kay Anastasia. Siyempre, ano yung unang papasok ko sa isip ko? Parang fiction. Fiction, di ba? Fiction. Tsaka kung papakinggan mo, ikaw, based do sa napakinggan mo. Sa akin din, habang tumatakbo yung kwento, inisip ko na fiction siya eh. Di ba? Parang Kasi the moment na sinabi niya yan, madami nang maghahanap niyan. Lalo na kung nag-trend yan Oo. Madami maghahanap sa TikTok noon. Oo. At saka parang kung papakinggan mo siya, parang totoo ba itong mga fallen angel, Nephilim, Book of Enoch, 'di ba? Tapos parang totoo ba na nakikihalubilo talaga sila sa atin? Tsaka Paps, di ba sinabi niya na merong isang nabiktima. Ito, si Anastasia na merong sigil sa likod. Oo. Tapos, pinopost niya yung sigil na yun, di ba? Eh di dapat may nakapag-connect na nun before na pwedeng related si Anastasia dun sa crime na yun na nangyari dati. Pero Paps, ang nagbigay kasi ng kilabot sa akin dito, nung nagbasa ako ng comment, na-encounter din nila yun. Nagugusbumps ako dito. Ano mga comment? Ito, inahalukay ko ngayon. Pero parang yung isa, kinuwento niya na may na-meet din daw siya na Anastasia dati. Tapos same doon sa may description. Na nagugusbumps ako. Na parang, bakit may magsasabi ng ganun? Tapos, meron naman nagsasabi na yun nga daw, wag na nga daw pag-usapan. Kung meron pa nga pinapadelete Pops yung post eh. Kasi magdadrive ito ng curiosity sa mga tao para hanapin pa yung account. Eh di ba ayaw nga ni Anastasia na pinapakailaman siya? Oo. Tapos meron din naman mga kalokohan na comment, pero doon ako nangingilabot doon sa mga nagsasabi na na yung isang comment na nabasa ko, nagkaroon din daw siya Pops ng friend dati sa Facebook. Iba yung pangalan, hindi Anastasia. Pero yung description, tapos yung may mga symbol, same daw Pops. Matagal na yung post na yan? Hindi, bago lang. Anong title? Parang Anastasia. Na din ako eh. Na-curious ka? Din Wala ako. siyang title Pops. Wala. Pero yan, sa mga listeners natin ngayon, kung sakali, kung curious kayo, subukan nyo. Or baka meron na sa inyo naka-encounter ng ng tao na to. Kasi Pops hindi mo napansin, sumasabay siya sa digital age. Simula Friendster meron siya, Facebook meron siya, tapos TikTok meron din siya. Hindi ko alam kung anong purpose niya. Kung ikalat ba yung sigil para makita ng ibang tao. Pero sabi niya, ang inaatake lang naman daw niya Pops yung mga mga masasamang tao eh. 'Di ba? Katulad nung isang mga pure souls hindi niya inaano. So ako safe ako dito. Kahit tignan ko magdamag yung na to, wala akong Talaga ba? wala akong takot, wala akong katatakutan dito. Kasi yung isa Pops 'di ba? Parang yung isang biktima na na-encounter nila sa school, yung kilalang fuckboy. 'Di ba? Ako boy lang ako eh. Wala akong pack eh. Pabot nga ako. Kung meron mang nakabasa na nung kwento na. Kung meron man nakabasa na nung kwento nito and merong experience or familiar doon, comment nyo below kasi medyo parang nga naman talaga. Yung mga tumulong sa atin sa setup, andun sila. Busy sila maghalungkat ngayon sa sa Facebook nila. Hinahanap nila si Anastasia. Mukhang ako curious din sila. Pero yun nga Paps pero paano kung katulad lang to ng mga nasa Reddit na gumagawa ng lore? Alam mo yung Paps, di ba? Parang kung gusto mong gumawa ng isang kakaiba na lore, parang pwede mo kasing planuhin na sige, post tayo ng ganito. Tapos mag-comment kayo dito para suportahan yung post na ganito para mas kumalat, mas sumabog yung kwento. Tapos sa malalapan yan, Paps, may mga separate tao na gagawa ng account na yun. Di ba? Para siyang magiging Oo.
urban legend talaga na ano. Kasi di ba parang, ganun ba yung nangyari kay Ori Chef dati? Parang ganon. Di ba kasi ang daming account ni Ori Chef pag Daming, sinerch mo. ang daming account pero paulit-ulit kong sinasabi na isa ako sa mga maswerteng tao na nakakita nung original na Ori Chef account. Pero anong... Hindi original, Paps, ha? Yung original na naging chismis. Na ano nga creepy. ba ang kwento ni Ori Chef? Pag-uusapan natin yan sa mga susunod na episode dahil again... On the spot eh. Oo. Ako naman yung balak pahirapan ni Tito Ian. Kapalit ng nung overlay kanina. Pero Paps, naabutan ko talaga yan. Yung Ori Chef, hindi kasi ako parang nakita ko lang na creepy naman kasi talaga yung picture niya. Oo. Pero kasi wala naman kasing kinalaman yung creepy na picture na idinugtong kay Ori Chef. Kasi may kwento ba na ginawa tungkol sa kanya? Oo. Na hindi totoo? Na hindi totoo. Si Ori Chef, ano lang din talaga yan. Isang, baker. Na taga dito sa Pilipinas. Tapos ginawan siya ng kwento na na parang, nagbanta siya sa may Facebook na kakainin niya yung mga anak niya eh. Pero yun na yung kwento? Yun na ito. Kasama na to sa lore. Tapos karugtong pa nun, pinost pa yung picture ni Daphne Cooper, something ganun, Daphne Cumber. Basta yung babae na yun na parang creepy yung mukha niya. Pero hindi naman dapat matakot sa kanya kasi may may... Sakit? Oo, may sakit. Pero si walang Ori relation. Chef, ano itsura ni Ori Chef talaga? Hindi siya yung mukha na Hindi. Si Daphne si yan. Daphne yun. Oo. Si okay. Ori Chef is maputi na singkit. So parang siya, feel Chinese. Na mapula yung lipstick. Medyo weird yung itsura ni Ori Chef kasi parang ang pinaka-profile picture niya is ID picture. White background. Nasa-search pa kayo sa ngayon? Search mo. White background, maputi, singkit, tapos mapula yung labi. Tapos nasa magfo-40s na. Parang ganyan. Si Daphne yung unang lumabas. Si Daphne yung unang Oo, lumabas. kasi nga dinugtong yan. Pero Paps, ang weird kasi dun, Paps, sa may account ni Ori Chef na unang kumalat, hindi to yung account ng babae Kasi yung babae na yan, Paps, nag-i-exist talaga yan. Pero hindi Ori Chef ang pangalan niya. Marjorie? Siya ba yung Marjorie? Oo, siya si Marjorie. Tapos from, di ba, Marjorie, Ori, yung dulo. Tapos dahil baker chef, siguro dinugtong Ori Chef or Chef Ori, parang ganyan. Ayun nga, sinerch ko yung video mo lumalabas. Tinapik ko? Sorry. Sorry, nagatasan. Lumabas yung na yan. Yung creepypasta. Ano tawag dun? Saan? Nagatasan. Cheese bread. Bakit? Baker tapos okay. Nagatasan yung no? Explain ko po. Sorry. Medyo ako ngayon nai-slow Yun na nga. Di ba? Tapos, ang weird kasi niyan, Paps, dyan sa account ni Chef Ori, yung mga friends niya, ang mukha is rin. Parang yung ID picture rin ni Marjorie. Pero original account niya yan? Hindi, Paps. Gumawa lang siya ng account. Pero parang yun na nga. Nag-lore creation na yung mga tao. Pero nakakapagtaka dun, Paps. Lahat ng friend niya, yung mukha ni Chef Ori ang gamit. Pero iba-ibang edit lang. Kunwari, merong parang black and white. Merong isa na nilagyan ng chip na... imagine mo yung mga lumang edits dati. Yung parang mga pang-paint pa. Pang-creepy. Oo. Meron yung iba na nilagyan lang ng pangil na pula na parang dinrawing lang sa paint. Meron parang ginawang negative. Yung parang... naka black eye white eye black, ganon. Na parang, anong meron sa account na to? Bakit? Puro ganun yung ang friends. Weird. Ang ganyan. Marami rin conspiracy theories na lumabas about dyan. Na parang sinabi kasi, ginamit lang daw yung account na yan para sa Tetris. Kasi kaputungan dati ng Tetris sa Facebook extra account para... Pang-gift. Oo. Para sa mga credits. Meron ganon. Meron naman na something na parang... Yun nga, yung parang may gumawa ng lore tapos sinusuportahan yung lore. Pero kasi, Paps, ang isa pa nakakatakot dyan kung bakit sobrang pumutok yung Chef Ori na yan or Ori Chef na yan, yung mga ina-upload dun sa may account. Pero hindi na to original account? Yun pa rin. Yung tinutukoy ko na naabutan ko. Okay. Basta, ang ganito, pag sinabi kong Chef Ori, yung kumalat. Pag ang original account is si Marjorie. Okay. Yung tunay na nag-exist na babae na wala naman siyang kinalaman dyan. So yung Chef Ori na page, dati 'di ba na-access ko siya. Kumbaga na babrowse ko. Ang weird kasi, Paps, nung mga ina-upload doon na video. Ano? Mga deep web shit. Na parang
Pero hindi pinapakita si Ori. Hindi, wala siya. Na parang alam mo yung pilit na ginagawang weird yung FB page. May mga ina-upload na parang kunwari mga edits ng mga manika na gumagalaw, mga stop motion, ganon mga kasyitan. So ginawa nilang talaga, no? Oo. At ang isa pang napansin ko dyan, Paps, English siya makipag-usap sa comment section. Pero yung English niya, Paps, is hindi wrong grammar na Pinoy. Ano? Wrong grammar na international. Nagigets mo ba ako? Okay. Alam mo kasi pag wrong grammar na Pinoy yung parang, ang tinutukoy ko na wrong grammar na Pinoy is yung nagkaka-subject verb agreement issues. Hindi, mali talaga kasi hindi alam. Pero yung wrong grammar na international, yung alam mong parang ginugel translate. Kunwari, imagine mo. So, direct translation. Oo, yan, ganyan. Alam mo yung dati pag nakabili ka ng mga piratang movie, tapos di ba parang mali yung Galing translation? Oo, yan, di ba, ganyan. Ganun siya makipag-usap, Paps. So, ibig sabihin, may gusto siyang sabihin, ginugoogle translate niya, sa kanya lang sinasabi, na parang nabuo sa isip ko na, ibang bansa ang may hawak nitong account na to. Hindi to Pinoy. So anyways, ayun. Kung gusto niyo ng deep dive tungkol dyan, comment kayo. Mahirap nang hanapin talaga yan, Paps, kasi sobrang dami din dating gumawa ng mga Chef Ori na mga page, na nagpapanggap na sila yon, ganun. Ayan. Ito, magbabasa naman ako ng isang sinend sa atin sa email. Hindi to story entry sa competition natin or sa parang ano ba yun? Ano bang parang kasi ang pangit. Hanggang ngayon wala din pa tayo, Paps, at pangalan para doon sa may contest. Kasi hindi pa na-upload yung video na yun kaya wala pa nagko-comment. Sige. Pero yun, ito is regular na story submission lang namin sa email. At ang title nito ay mali. Yung title niya, Don't Mention My Real Name. Talaga? Baka yun naman talaga. Hindi. May title pa dun sa body ng email. Ang title ay Cygnus. Makapagtindig balahibong araw, hapon o gabi sa inyong lahat. Ako nga pala si DJ, isang local radio DJ dito sa Bicol. Uy, nice. Inception At mayroon akong ibabahaging karanasan na hanggang ngayon ay palaisipan pa rin sa akin. Isang ghost experience na talagang ikakatindig ng inyong balahibo. Umaga noon ng December 25, 2014, araw ng Pasko. Umuwi ako ng bahay bandang alas 10 hanggang alas 11 ng umaga galing sa radio station kung saan ako nagtatrabaho. Pagka-uwi ko, naligo muna ako. Pagkatapos kong maligo, saka ako napansin ang isang regalo sa paanan ng Santo Niño. Nakapangalan iyon sa akin. Kinuha ko ang regalo at agad na binuksan. Sa isip ko, baka si inay ang nagbigay noon kaya tatawagin ko sana siya para magpasalamat. Dumiretso ako sa kwarto nila ngunit pagbungad ko ng pinto, wala siya roon. Lumabas ako ng bahay dahil may party sa likod bahay kina tita at naisip kong baka naroon si mama. Pagdating ko noon, nakita ko ang bunso kong kapatid na abala sa pagkanta sa videoke sa may balkonahe. Sa labas naman, naroon si tatay. Nakikipag-inuman kasama ang ilang bisita. Lumapit ako sa kapatid ko at halos pasigaw na nagtanong dahil sa lakas ng videoke. Saan si mama? Sumagot siya. Baka nasa kapitbahay sa likod ng bahay nila tita. Agad naman akong pumunta roon. Hindi pa man ako nakakalapit ay nakita na ako ni Aling Lucy. Oh, bakit ka na pa rito? Tanong niya. Hinahanap ko po si mama. Nandito po ba siya? Wala rito. Kanina pa umalis. Kaya bumalik ako kina tita at nagtanong naman kay papa. Pero sabi niya ay hindi rin daw niya alam kung nasaan si mama. Lalapitan ko sana ulit ang kapatid ko para sabihin na mukhang umalis yata si mama, ngunit bago ko pa man mabanggit yon ay may napansin akong taong papasok sa may balkonahe ng bahay, sa may unang pinto. Isang babaeng kulot ang buhok, kayumanggi ang balat at nakasuot ng itim na t-shirt. Agad kong sinabi sa kapatid ko, nakauwi na si mama, may kasama pang bisita. Mabilis kaming pumunta sa bahay at dumaan sa likurang bahagi nito. Paulit-ulit naming tinawag si mama pero pagdating namin sa loob, wala pa ring tao.
Lalabas sana ako sa unahang pinto sa may balkonahe nang bigla kong maalala. Inilak ko pala yun bago akong naligo. Napahinto ako. Kung nakalak ang pinto, paano sila nakapasok? Napatawa na lang ako ng bahagya at sinabing, nakakita na naman yata ako ng multo ah. Pero ang bunso kong kapatid ay halatang natatakot na. Kaya pumunta kami sa gate para siguraduhin kung nasaan ang babaeng nakita ko. Ngunit wala kaming nakita. At doon ko naalala, inilak ko rin pala ang gate bago ako pumasok ng bahay. Doon na ako tuluyang kinilabutan. Paano siya nakapasok? Paano rin siya nakalabas? Ang mas nakakatakot pa, iba siya sa mga karaniwang multong nakikita ko noon. Hindi siya transparent gaya ng mga nasa pelikula. Para talaga siyang totoong tao. Parang kaya mo siyang hawakan. Pinagwalang bahala ko na lang yon at bumalik ako sa radio station. Kinagabihan, nagpaalam ako na hindi muna ako matutulog sa station dahil makikipag-party ako kasama ang mga kaibigan ko. Sumakay ako sa motor at bumiyahe papunta sa kanila. At doon na nangyari ang aksidente. Habang bumabiyahe ako, may nakita akong sedan na nakaparada sa gilid ng kalsada at naka-hazard light. May kasabay din akong isang tricycle. Inovertaken ko ang tricycle. Ngunit pagtingin ko sa unahan, bigla na lamang kumabig pa kaliwa ang sedan at hinarangan ang magkabilang linya ng kalsada. Mabilis kong kinabig pa kaliwa ang motor sa pag-aakalang makakalusot pa ako, pero huli na ang lahat. Bumangga ako sa harapang bahagi ng sedan at tumilapon ng malayo. Halos 6 hanggang 7 metro ang layo mula sa pinagsalpukan namin. Nagtamo ako ng mga galos, pasa at sugat sa kanang bahagi ng aking braso, balikat at tuhod. Ngunit ang pinagtataka naming lahat, pati na rin ng driver ng tricycle, ay kung bakit halos walang damage ang motor ko. Ayon sa kanila, mabilis daw ang takbo ko bago ang banggaan. Pero ang motor ay parang natumba lang. Ang sedan naman ay basag lang ang kaliwang headlight. Diyan ko na muna puputulin ang aking kwento. At para sa inyong kaalaman, malapit sa sementeryo ang radio station kung saan ako nagtatrabaho. At ang lugar naman kung saan ako naaksidente ay kilala na maraming naaaksidente at namamatay. May mga kwento pa nga roon na may ilang motorista raw na nakitang may angkas sa likod habang bumabiyahe. Pero kapag nagkaroon ng aksidente at tinanong kung may kasama ba sila, ang sagot nila ay wala naman daw silang angkas. Hanggang ngayon, taong 2026, palaisipan pa rin sa akin kung sino ang babaeng nagpakita sa akin noong araw na iyon. Kung siya ba ay sumabay mula sa sementeryo at kung ano ang gusto niyang iparating. Yun. Hindi ko mag-gets kung ba't Cygnus. Ano yun? Basta radyo, bombo. Kasi DJ daw siya eh. Oo nga, no? Nag-search ako DJ. Nag-search ako ng mga paps ng mga radio station sa Bicol. Nakita ko Bombo Radio. Bombo. Baka nga Bombo Radio yan. Anyways, ayun na Hindi nga. ko Kala ko, iniisip ko naman yung Santo Niño. Akala ko din, kulot 'di ba? Tapos brown. Oo, tapos kaso naka-black. Dapat red. Kung or maroon, 'di ba? Kung medyo ididikit natin dun sa may Santo Niño. Oo. Pwedeng 'yun. Parang medyo fragmented nga yung kwento eh. No? Parang after nung nakita niya. Doon ako nag-expect eh. Tapos sino pa yung kausap niya? Aling Lucy. Oo, Lucy. Yun kaya yung Per Signos, minute. di ba? Yun kaya yung Signos doon? Si Aling Lucy per minute. Hindi ko rin alam. Magbabasa ka ng story entry. Thank you pala kay, anong pangalan nun? Wait lang, nawawala. Kay DJ. DJ ano? Si DJ. Wala sinabi? DJ. Kasi di ba DJ siya, ang pangalan niya ay DJ. Wait. Oh, DJ. Baka DJ. naman ginamit nila na codename yung DJ. Hindi codename lang kasi di ba yung title ng email niya is Don't Mention My Name. So yun yung DJ ginamit niya. in DJ. Bicol. DJ in Bombo Radio Bicol. Hinahanap talaga yun, no? Sinusubonsorin. Pero anyways, kung napapakinggan mo itong episode na ito, pwede ka pa mag-send ulit ng story para mabigyan ng linaw yung Oo, kasi parang medyo may kulang eh. Kasi di ba sabi niya may mga ikukwento pa daw siya. Pero yun nga, saan kaya yung tinutukoy niya? Sa mga
sa mga listeners natin from Bicol, kung alam nyo yung tinutukoy na lugar ni DJ, Oo. malapit daw sa sementeryo. May station na malapit sa sementeryo at maraming na aksidente. Oo. Yari sa akin mamaya sa Google Map yan. Hanapin ko yan. Para lang tapos from doon, malalaman ko kung sino yung DJ na yun. Basta radio, bomb. Bomba. Eto, Paps, may isang story dito pero hindi ko alam kung entry ba to. Elevator ba yan? Hindi. Puno sa mall. Kasi Hindi nakalagay yung no? oo, yung TRDP story. entry. Oo. Pero, dapat talaga, Oo, nakalagay. para hindi unfair sa iba, Kailangan i-follow yung instruction. Pero sige, basahin mo na Basahin ko na lang din. Kasi, na-curious ako sa may title. Hindi ko alam kung puno ba sa mall o puno sa mall. Sa mall, oo. Diba? Kung puno. Ako din, hindi ko alam. Kung full ba or O, 3. O, 3, di ba? Hi mga titos. Tawagin nyo na lang po akong Riza at silent listener nyo po ako. Only child ko po ay sobrang hilig sa horror stories. Kaya nagsimula akong manood sa inyo sa YouTube at makinig sa Spotify last year. Gustong gusto ko po kasi ang pagiging spontaneous nyong dalawa sa pagkukwento. At nakaka-relate rin ako sa ilan sa mga kwento dahil sa mga karanasan ko noong bata pa ako. Lumaki po ako sa isang lugar kung saan caretaker ang tatay ko. Sa loob ng compound ay may iba't ibang pabrika. May pabrika ng yero, LPG at foam. Mayroon din pong isang rest house na pinag-iimbakan ng mga lumang gamit ng may-ari ng compound. Nandoon ang mga lumang sasakyan tulad ng Cadillac at Benz. Pati isang napakalaking portrait ng may-ari. Talagang masasabi mong creepy ang lugar tuwing dadaan ka roon. Pero mas creepy pa ang katotohanang napakaraming puno ng mangga sa buong compound. Kung hindi ako nagkakamali, mahigit 100 puno ang naroon. At ang tatay ko mismo ang isa sa mga nagtanim ng mga iyon. Doon na rin po ako ipinanganak, lumaki, nagdalaga, at kalaunan ay nag-asawa. Noong 2005, na-acquire ng bangko ang buong property. Unti-unti nang nagsara ang mga pabrika at tuluyan na rin kaming umalis doon. Sa kasalukuyan, isa na po itong mall. Uy! So ibig sabihin nga, Paps, nabanggit niya yung puno ng mga mangga. Tapos, Sinabi niya yung mall. Oo nga eh. Sabihin ko ba? Oo, okay lang yan. Kung pamilyar po kayo sa Fairview Terraces, Ayala Mall sa Novaliches, Quezon City, kayo na po ang Bakit? ano naman? Ano ba yan? Sabi ko babanggitin ko ba? Sabi mo okay lang. Ang sumunod niya sinabi doon, ito babasahin ko na. Kung pamilyar po kayo sa Fairview Terraces, Ayala Mall sa Novaliches, Quezon City, kayo na po ang bahalang magdesisyon kung babanggitin ninyo ang pangalan ng mall. Next time guys, kapag may ganyan kayo, sa umpisa nyo ilagay. Hindi nabasa na natin. Next time, practicein po natin na sa umpisa po yung warning, no? Wag po yung yung pagsisisi lang po ang nasa huli. Pero ang warning po lagi pong nasa unahan. Katulad yan, kami na yung nagsisisi. Ito na yung No. Hindi, okay lang. Anyway, Okay lang yan. Pagpasok pa lang po sa mall, makikita nyo agad ang nag-iisang puno ng mangga na naiwan sa gitna ng lunggar. Totoo yan, meron nga. Legit? Meron talagang isang pagpasok mo doon, may isang puno lang na nasa gitna. Pero legit na mangga? Hindi mo matandaan? Hindi ko alam, pero alam ko may puno talaga doon sa gitna. Ito na naman tayo. So, kanina mga taga Bicol, mag-comment. Ngayon naman mga taga nagpupunta sa mall sa may Fairview Terraces. Kasi di ba Fairview? Bakit? Dati di ba lagi ako nandyan? Okay. Gets. Ito na nga. Wait lang. Nag-iisang puno na mangga na naiwan sa gitna ng lugar. Lahat ng ibang puno ay pinutol maliban sa punong iyon. Dahil dito, ginawa na lamang itong center of attraction at nilagyan pa ng fountain sa paligid. Ayon sa mga taong nagtatrabaho roon, noong itinatayo pa lang ang mall, lahat daw ng nagtangkang putulin ang puno ay nagkasakit. Though sabi-sabi lang iyon noon para sa akin. Pero kalaunan ay nagkaroon ako ng kaibigan na may kakayahang makakita
o makaramdam ng mga bagay na hindi nakikita ng karamihan, kagaya ng kakayahan ni Miss Prey. Ayon sa kanya, kaya raw hindi maputol-putol ang puno ay dahil may nakatira umanong malaking itim at mabalahibong nilalang doon. Ano ba naman itong malaking itim at mabalahibong? Sa puno naman ka. Hindi, kapre. Parang ganun. Kapre. Oh, sakto. Si Miss Prey. Si Miss Prey. It reminds me kung bakit mahigpit kaming pinagbabawalan ng tatay ko na lumapit sa punong iyon noong mga bata pa kami. Lagi niyang sinasabing delikado ang lugar na iyon, and it made sense ang mga babala niya noon. Nakakatawa nga dahil dati, hitik na hitik pa sa bunga ang punong iyon. Kung sakaling mapadpad po kayo sa mall na nabanggit ko, baka makita niyo mismo ang punong tinutukoy ko. Maraming salamat po mga titos at more power sa inyo, Riza. Dalawa ang titignan ko mamaya sa sa Google Maps. Una, hanapin ko yung radio station na malapit sa sementeryo sa may Bicol. Sa Bicol. Pangalawa, sisilipin ko itong Fairview Hindi ko lang Terraces. alam kung makikita mo Bakit? Kasi di ba minsan yung yung Google Maps, hindi siya pumapasok dun sa mismong ano ba yung tsura ng Fairview Terraces? Fairview Terraces, para siyang, isipin mo, Ayala Malls din kasi yan So parang may pagka-Feliz siya. Pagpasok laging may open. May open na space. something. Oo, na parang andun yung puno na yon sa gitna. Ay, nakapunta na pala ako dyan one time, Paps. Di ba sobrang layo niyan? Oo. No, sa yan? Fairview Terraces. Hindi, pero para sobrang layo niyan Parang may nagkaroon ako ng isang beses ng dyan, Bioflu. Naalala mo yung Bioflu, di ba? Ikot-ikot kami nun. Nakapunta ako dyan one time. Kaya ako hindi ko makalimutan yan kasi sobrang layo niyan. At saka dyan ako nakasakay, Paps, ng bus na parang pang Final Destination. Bakit? Yung sobrang bilis ng bus. Pauwi. Oo. Yun yung tatlo nagkakasya sa EDSA Tatlong ordinary. Tatlo na sabay-sabay. Grabe yan. Madaling araw kasi ako umuwi galing dyan sa Fairview Terraces. Hindi mo maririnig sarili mo sa bus na yun. Sa sobrang bilis. Kahit nga, Paps, kung kausap mo nasa likod, pwede kayo mag-usap Kasi yung salita mo, iiwan mo na lang tas mapupunta na sa kanya. Yung sound waves, pupunta na sa kanya Ang bilis talaga dati, grabe dyan sa EDSA. Yan yung tunay na nakakatakot dyan. Tatlong ordinary bus, kasya sila dun sa EDSA sabay-sabay. Walang preno. Tsaka dyan yung parang pag parang may napadaan kang ganon, yung maabot mo yung bubong nung Oo. Paps, yung ang bilis niya, tas hindi niya nakita na may sa kalsada. Talbog ka talaga Sarap dyan. Sa mga comics na Oo, yung naiiwan ka. Oo. Sarap dati bumiyahe dyan Yung ilulusot mo yung ulo mo sa bintana, tas mo lahat ng hangin. Tapos ang ending mo hereditary. Oo. Iwan ulo. Sobrang bilis kasi. Biyaheng ata yan, Nova. Tama ba? Nova Liches? Nova. Oo, tama nga or ako. Fairview or SM Fairview. Pag galing ka Muwaw, tas madaling araw, papunta dun parang 30 minutes lang. Oo, saglit lang. Hindi pa kasi uso niyan yung mga carousel. Oo, wala pa. Dati pa yan Ayan. Siguro basa na tayo ng tig-isa pa. Oo, tig-isang entry, Paps. Oo, ito. Itong entry kanina, sigil. Ano nga yan? Singil. Ang title nito ay Singil. Akala mo related no? Ayan, Paps, yung mga simbolo na hindi na magbabayad. Oo. Ayan. Azazel, aza ka. Aza ka, mabayaran pa kita. Walang magbabayad. Uy, joke lang po. Nagtatawag ako ng mga rito. Ayan. So ito, ang title nito ay Singil. Please hide my identity po. Good day po, Tito Ian at James. Sana po ay mapili nyo itong kwento ko. Ito na, napili na namin. Matagal na po akong listener ng podcast nyo at lagi ko kayong inaabangan kapag may bago kayong episode. Naisip ko pong mag-send ng story dahil sa TRDP story entry. Okay lang po if hindi ako manalo, basta mabasa nyo lang ito ay masaya na ako. Ayun na nga po, itong kwentong ibabahagi ko sa inyo ay karanasan ng aking kaibigan noong high school. Sa ngayon, may kanya-kanya na kaming mga pamilya at may mga sarili na ring buhay. Nagkita ulit kami dahil birthday ko nung araw na yon at nag-inuman. Kamustahan at iba pa. Konti na lang din ang bisita ko noon dahil late na rin siyang dumating. Habang nagiinuman kami, hindi sinasadya na napunta ang kwentuhan namin sa mga creepy at horror stories. Nag-share sa akin ng karanasan na hindi niya malilimutan.
Itago nyo na lang po siya sa pangalang Remedios. Tahimik at mabait na tao kung i-describe ko si Remedios. Pareho kaming galing sa lower class na pamilya kaya siguro nakaka-relate kami sa isa't isa. Marami siyang kwento tungkol sa pamilya niya, karamihan doon nakakalungkot. Mag-focus tayo mga tito sa kwento niyang kahit ako ay mahirap paniwalaan or coincidence nga lang kung aking ituturing. Hindi ito tungkol sa multo, mga engkanto or kahit ano pang entity. Hindi rin po ako sure if may ganitong entry na din po kayong nabasa sa podcast nyo. Habang pinakikinggan ko to na feel ko yung eerie, spooky or macabre vibes. Kaya sana ganyan din po ang maramdaman nyo after basahin yung tong story na to. Kala ko nagkukwento na ako, intro pa lang pala yun. Ito ay prologue. Oo, prologue no. Prolong. Ito ay point of view ni Remedios. Siya na po yung nagsasalita dito. Nasa 4th year high school ako noon nang makansela ang school dahil sa tindi ng baha sa lugar namin. Dito yon sa Malabon way back 2012. Pag-uwi ko ng bahay ay naabutan ko ang aking tatay habang binabantayan ang pagtaas ng tubig. Sa awa naman ng Diyos ay hindi namin kinakailangang lumikas. Normally kasi lumilikas kami kapag umabot na ng lampas tuhod ang tubig. Normal na lang sa amin ang ganitong eksena tuwing umuulan. Pero etong araw na to ay kakaiba. Hindi normal na may masarap kaming pagkain sa hapag. May isang sakong bigas at mga grocery. Lalo pa akong nagtaka nang makita ko na may bago kaming TV, mga appliances, mga bagong gamit sa bahay. Sobrang weird dahil alam kong hindi afford ng mga magulang ko na bumili ng ganoong mga bagay. Unang-una, ilang linggo nang walang trabaho ang aking tatay at ang nanay naman ay nangangamuhan sa aming kamag-anak. Nagtaka ko at agad kong kinausap ang nanay kung saan-saan galing ang pera na pinambili nila ng mga gamit. Hindi ako sinagot ng nanay. Hindi ko nagawang itanong sa tatay kung bakit may mga bago kaming gamit dahil hindi kami close. Mabisyo ang aking tatay. Madalas din magmura sa loob ng bahay at kapag lasing na siya, kahit sino minumura talaga. Madalas kapag nasa bahay siya ay umaalis ako kasi sobrang bigat ng pakiramdam kapag nandyan siya lalo na kapag lasing siya. Isa lang ang nasa isip ko. Baka nanalo sila sa wedding or ending, yung sa basketball, hindi ko alam if meron pa nun ngayon. Yun lang naman ang isa sa mga logical na explanation kung bakit ganun nga ang nangyari. Natuwa ko kasi ngayon lang namin naranasan na magkaroon ng mga bagong gamit. Sa totoo lang, iniisip ko nga na nanalo si nanay or tatay sa loto, ayaw lang nila sabihin para hindi sila mahingian ng balato, which is valid naman kung iisipin. Lumipas ang isang linggo, pagkagaling ko ng school ay naabutan ko ang tatay ko na nagsisiga sa bakuran namin. May mga gamit siya na sinusunog. Mga resibo na sa pakiwari ko ay resibo ng gamot, reseta at may napansin akong isang wallet na may lamang ID ng matandang lalaki. Hindi ko na matandaan ang pangalan. Siguro ay nasa edad 70 pataas, puti ang buhok. Yun lang ang naalala ko dahil may kakaiba akong takot at kabang naramdaman. Hindi ko na nagawang titigan ng matagal ang ID. Tinanong ko ang nanay kung kilala niya ang lalaki sa ID. Sabi niya, saan mo to nakita? At agad niyang pinatapon sa akin yon. Doon lumabas ang katotohanang umamin ng nanay sa akin na may napulot ang tatay na isang plastic na palutang-lutang noong mataas ang baha sa amin. Napansin niya na wallet ang laman at totoo nga ang hinala niya. Wallet na may malaking halaga at agad niya itong kinuha. At doon nga, kaya kami nakabili ng mga gamit dahil sa pera na yon. Nagulat ako dahil sa laki ng halaga na yon ay hindi man lang nila naisipang isoli ang pera. Hindi ba nila alam kailangan din ng may-ari yung pera na yon? Dito na nagsimula ang mga weird na pangyayari sa aming pamilya. Masasabi kong puro kamalasan at di magagandang pangyayari ang dumapo sa pamilya namin. Ngunit ang lubhang nagpakilabot sa akin ay ang aking tatay na malakas pa nung mga nagdaang araw ay biglang nagkasakit.
Noong una ay akala naming simpleng lagnat lamang. After niyang lagnatin ng 2 araw ay dinala na namin siya sa ospital pero dead on arrival na ito dahil sa cardiac arrest. Hindi pa rin ako makapaniwala na ang bilis lang mawala ng buhay ng isang tao. Sobrang biglaan, walang warning, walang signs. After ko marinig yung kwento niya, hindi ko maiwasang isipin dahil kaya sa pangyayaring yun ay siningil ang tatay ni Remedios at yun ang kabayaran. Ano kaya ang mangyayari kung sinoli nila ang pera na nakuha nila? Siguro ay yung matanda sa ID ay kailangan din ng pera pang opera o pambili ng gamot. Hindi ko maiwasang isipin na namatay din kaya yung lalaki sa ID at ang buhay ng tatay niya ang kabayaran? May mga bagay talaga tayo na hindi kayang ipaliwanag. Minsan, mapapaisip ka na lang talaga. Nagkataon lang ba ang lahat or may iba pang paliwanag sa nangyari? Isa lang din ang nasa isip ko. Hindi ba dapat tayo mag-asam ng kahit anumang pagmamayari ng ibang tao? Hindi natin masabi na sa bandang huli, may malaki itong kapalit kahit ang buhay pa ng isang tao. Yun lang po. Salamat sa pagbabasa. Pasensya na din po kung magulo at mahaba yung kwento ko. More power and God bless po mga tito. Hindi siya purely or parang yung mga common na horror stories pero parang medyo ni-relate niya ng konti. Yung horror dito is reality of life. Mm. Ang lalim, reality of life. Ano ba ang reality of life? Hindi, yung parang about karma to Karma, no? oo. Pero Karma. Pops, ang bilis, no? Malakas daw yung tatay niya, tapos 2 days, cardiac arrest. So, parang isipin mo na, mapapaisip ka rin talaga. Kasi kung walang sakit, di ba? Tapos biglang out of nowhere after nilang... After nung na yun. Pero Pops, dyan na naman din papasok yung yung pinag-usapan natin nakaraan ni Kape at Katotohanan. Yung Kape at Katotohanan. Tingnan mo, sinisisi. tama nga ako, Kape at Katotohanan ang lagi ko Kape at nasasabi. katatakutan. Kape at katatakutan. Yung parang may isang bagay na nangyari, tapos di ba? Ano nga ba yung psychology niyan na parang doon mo isisisi? Wala ka ng ibang maisip. Meron ka naisip na teka lang, tumatawag sa akin yung Shopee ko pero hindi. Sabi, ang naisip ko dyan is meron kang naiisip na totoong dahilan pero masyadong simple kaya naghahanap ka pa ng ibang pwede mong sisihin na kasi parang masyadong simple, parang kabaliktaran ng Occam's razor na kung ano yung pinaka-simple na reason niya na yun. Or parang ayaw nilang hindi nila matanggap na malakas dun. pa. Oo. Pero hindi naman sila nagpapa-check up. Mali ba natin kung may natatagong sakit? Ang cardiac arrest, traitor talaga yan, di ba? Oo. Di ba? Na parang, kasalanan din naman natin, hindi tayo nagpa-check up eh. So, isisi na lang natin dito sa nangyari. Pero, hindi rin malabong mangyari na pwedeng karma yan. Oo, pwede rin kasi... Totoo naman yun eh. Kaya sa mga nakikinig sa atin ngayon, kung gusto nyo makabili ng mga ganong gamit, mga marami, tumaya na lang kayo sa wedding o sa ending. Huwag na kayong kumuha ng pera. Pinagsugal mo pa. Hindi, kasi di ba sabi, akala niya, kaya daw sila nagkaroon ng gamit. Tumaya sa loto, nanalo sa wedding. Oo, tumaya sa loto, nanalo sa wedding or ending. Yung pala, may kinuwang ID. Tinan mo, may na-egg pie tuloy. Kaya kayo, taya na lang kayo sa ending. Oo. Pero kung ayaw yung sumugal, ano na lang. Mas maganda pa rin clean Invest nyo na lang. Mag-subscribe kayo sa YouTube namin. Oo, tama. Magkano lang yun. O mag-all out pamangkin kayo. Correct. Kasi Good investment yan. Ano ba ang makukuha nila pag all out pamangkin? Pag nag-all out pamangkin kayo, sa ngayon wala pa. Walang special na episode no? Pero feeling ko, pag nagbagyo kami, maraming mga outtakes dyan na feeling ko pwede naming ilagay sa sa mga members only na video. At saka kung gusto nyo pala rin, announcement lang, kung gusto nyo rin pala maka-participate sa mga ganitong community events na ginagawa ng The Red Door Podcast, yes. Make sure na sumali kayo sa may aming community na makikita nyo yung link dyan sa may description ng video. At parang awa nyo naman, sumagot naman kayo ng question. Ang dali-dali lang nun tanong, please lang, Oops, please. natawa ako.
Ito yung mga reasons kung bakit hindi namin na ina-accept sa community. 3 lang yung questions doon. Una is, mahilig ka ba sa horror, sa urban legends, or sa anything related sa horror? Pangalawang question is... Favorite horror movie. Favorite horror movie. Ano yung pangatlo? Yung parang, willing ka ba... Ay, parang... basta, follow the rules. Willing ka ba yung follow yung rules? Paps, yung nakita ko kanina, tawa ko. Willing to follow the rules? Yes. Favorite horror movie? Naglagay siya. Insidious. Oo. Ang huling tanong, Naniniwala ka ba sa mga horror stories, urban legends at ano? Sabi niya, hindi. Mahilig ka ba? Oo. Mahilig ka ba sa horror, urban legends, ano? Sagot? Hindi. Okay, decline. Tawan-tawa din ako dun eh. May nasagot, pa-follow siya ng rules, oo. May favorite horror movie din siya, Insidious. Oo. Pero nung tinanong ko, mahilig ka ba sa mga ano, sabi niya, hindi. Bakit kita i-accept? Ba't ka nagkaroon ng interest? Alam mo, parang ang suplado pa nung dating na hindi. Tawan-tawa din ako dyan. Parang napatanong ako, accept ko ba to? Pero kasi may favorite horror movie. Pero hindi siya interesado. Wala akong pakialam sa urban legend, horror stories. Gusto ko yung Red Door Basta gusto ko sumali sa may community. Okay. Ito, Anyways, last na ano mo. Oo, last. Teka lang magbabayad lang ako sa Shopee. Sige Sige. na, go na. Ano to, entry to sa TRDP entries as TRDP story entry. Okay. Ano yung Paps yung naaalala mo kapag sinabing dampa? Ganun. Ganyan? Nice. Parehas tayo. Akala ko seafood eh. Hindi, isa din yun. Pero yung una kong isipin Ako yung rin. Kasi bago ko naranasan yung seafood, yun muna yung naranasan ko eh. Oo, kasi wala akong pang seafood dati, yun lang. Oo, yung dumampa sa goma eh, di ba? Oo. Anyways, ito. Base ito sa experience ng mga tito at tita ko sa side ng mama ko. Sa pagkakatanda ko, grade 3 lang ako nung narinig ko itong kwento nila habang nagkukwentuhan silang magkakapatid, na hanggang ngayon ay hindi ko makakalimutan sapagkat curious ako sa konseptong ito. Ayaw ko muna sabihin yung plot. Hindi, parang close in open parenthesis. Akala Siguro ko, para hindi tayo ma-spoil. Mas-spoil. Oo. Nagsimula ang kwentuhan nila dahil ata iyon sa mga nararamdaman or napapansin nila sa mga nilipatan nilang bahay sa Maynila. At oo, laking probinsya sila. At ang kwento ay nangyari mismo sa probinsya, which is sa Oriental Mindoro. Ang kwento nila ay nakasentro sa pinsan at pamangkin nila. Kumbaga, pinsan at tiyuhin ko. Ito na naman, Paps, yung makikita mo yung Family tree biglang. Oo. Tapos yung babaeng natutulala, tapos may mathematical equation, nagagano na naman ako eh. Nangyari sa tinatawag nilang dampa sa kanilang probinsya. Uy, so ibig sabihin, Paps, ibang dampa pa yung tinutukoy dito. Hindi yung goma, hindi yung seafood. Kundi dampa na term sa Oriental Mindoro. Ang dampa sa kanila ay isang kabuhayan kung saan dito nila kinukuha ang mga kopras. Ito lang din ang tawag nila. Hindi ko alam kung anong tawag mismo, pero ayun ang pinagkakaabalahan nila noon. Sa dampa na ito ay mayroong isang maliit na bahay na para lamang sa mga niyog. Kumbaga, imbakan. Nasa kalayuan ito ng bahay nila magkakapatid dahil minsan na rin akong nakapunta roon at nasa harap mismo ng baybay. Dahil nga kabuhayan nila ito, marapat lamang na may magbantay rito tuwing gabi para hindi magkulang o mawala ang mga kinopras na niyog. Sa maliit na bahay na iyon o yung imbakan ng niyog, may isang katre kung saan pwedeng magpahinga ang isang tao kung siya ay magbabantay ng mga niyog. Isang gabi raw, na kwento ng pinsan ni na mama na hating gabi ay dumaan siya sa dampa dahil siniguro niyang may magbabantay rito. Pagpunta niya sa dampa, narinig niya na agad ang tunog ng gitara na nagmumula sa mismong bahay o imbakan ng mga niyog. Narinig niya rin ang boses ng pamangkin ni na mama na kumakanta habang nagigitara. Dahil doon ay hindi niya na sinubukang tignan pa ang lagay ng mga niyog dahil kampante na siya sa kanyang narinig at nalaman na may nagbabantay na pala at kamag-anak niya pa. Madilim at sobrang hating gabi na
Nagtungo pa ang pinsan nila sa bahay ni na mama para sana sabihing okay naman, may bantay naman. Ganito ganyan. Pagpasok ng pinsan nila sa bahay, laking gulat niya na nandoon ang pamangkin nila na inakala niyang nasa dampa. Ganon din ang gitara na madalas ginagamit ng pamangkin nila. Laking gulat niya na makita niya yun at napaisip ng malalim kung sino ang kaboses ng pamangkin nila na tumutugtog sa dampa. Hindi na nila sinubukang bumalik sapagkat malalim na ang gabi at napakalamig na rin. Hinayaan na lang nila kung anong klaseng elemento o tao ang nandoon sa dampa nung gabi na iyon. Pero isa lang ang alam ng pinsan nila. Totoo ang narinig niya at alam niya kung kaninong boses iyon. Ano to, Paps? Parang ano? Parang Doppelganger na doppelganger Doppelgang. Kasi ang dami nila eh. Oo. Doppelganger. Doppelganger na medyo ano to no? Into music. Sinners. Kasi ano to parang country. Yun nga eh. Tapos di ba, umaano pa eh. Tumitipa-tipa pa eh. Anyways, nabanggit niya dito. Nga pala, nasubukan din nilang tanungin ang pamangkin nila kung totoo bang nagtungo siya sa dampa nung araw na yon pero hindi ang sagot. Patunay rin dito ang lolo at lola ko na kasama ang pamangkin ni na mama sa bahay nila nung araw na mangyari ang insidente na iyon. Uy, meron pa pala. Paps, may bonus pa. Kaya nga. Bihira to, Paps. May bonus. Kumbaga may may DLC. May DLC. May downloadable content. Ito na yung bonus. Kagaya nga ng sinabi ko, nagkukwentuhan sina tito, tita, mama ng ganiyang klaseng usapan. Ay, Paps, bumalik na to sa kumbaga, di ba? Yung sa umpisang kwento. Oo, sa umpisang kwento na kumbaga, nung time kasi na ito na nagkukwentuhan yung mga tito-tita niya, nakikinig lang siya. Tapos, shinare niya yung isa nakuha niya, tapos ito, bumalik na, back na. 8 pala silang magkakapatid. May naikwento rin si tito na experience niya noon bago pa lang siya sa Maynila. At nagstay saglit sa bahay ng isa naming tito. 4:00 ng hapon, naisipan daw ni tito na kumain sa bahay ng kapatid niya. Which is, tito ko rin. Malaki ang bahay na yon at madalas walang tao dahil ang kapatid niya ay may tindahan at lugawan sa bungad na parte ng street na iyon. Kumbaga nasa gitnang parte pa ng street ang bahay nila. Excuse me. Wait lang. Kumusta? Tubig? Hindi. Buy time mo ko. Buy time. Ayun. So medyo nga tong kwento na to kasi kanina nangyari sa probinsya yung yung kinukwento. Tapos ngayon, nasa Manila na. So, hindi siya related in a way. Pero malalaman natin pag tinaming Pero galing na ito sa isa niyang tito. Ang kapatid niya at ang asawa nito ang nagbabantay sa negosyo nila kung kaya't walang tumatao sa bahay. Going back, habang kumakain daw si tito ay may naririnig siyang tumatawag sa kanya. O di kaya't akala lang niya. Hanggang sa nag-iba na yung pakiramdam niya na parang bumibigat at tila hindi na makalunok ng pagkain. Sobrang luwag ng bahay dahil na rin sa kauntiang gamit. Kasama na rito ang TV at patungan nito kung saan nanggagaling ang boses na tumatawag sa kanya. Nilingon niya at tila ba nagtago raw ito dahil may nakita raw siyang tenga na parang may nagtatagong tao sa likod ng TV. Hindi raw tinapos ni tito ang kinakain niya at hinayaan niya na lang daw ito sa lababo at dali-daling lumabas ng bahay at lumabas ng gate. Hindi na rin niya sinubukan pang tignan ang likod ng TV dahil sa takot. Pero sinubukan niya namang tignan ang paligid kung may mga tao o may nang pa-prank pero wala. Ano to? Si Sir Gabin? Bakit ka natatawa? Hindi kasi ganun yung mga ganun yung mga contents ni Sir Gabin, mga prank. Sobrang diba? Sobrang tahimik ng lugar na noon. The end. Sobrang daming details ng kwento na to na hindi ko mailagay lahat gawa ng ang hirap i-explain o isalin sa salita. Sobrang weird and spooky niya kung ikukwento siya verbally. Kaya kayo na ang bahala. Love lots po. Maraming salamat din sa pag-send ng story. Anyways, nabanggit ko naman na si Sir Gabin. Yun din ang parang isang ang lesson sa atin na mga Kasi Paps, umatras abante, di ba? Excuse me.
wala tayong say dito. Ah. Wala tayong kinalaman dito, wala tayong say. Pero bilang chronically online, nakikita natin yung mga pangyayari. Ah. 'Di ba? Kasi nagkaroon ng issues si Sergey Bin. Nagalit mga netizens. Tapos bigla nagbigay ng pahayag si Sergey Bin. 'Di ba? Ngayon, hindi na alam kung paano liliko yung mga nagalit na. So parang lesson nga ito sa iba na wag tayong basta-basta nag-ano, 'di ba? Think before you click. Kagaya din ng mga nagko-comment ng bash sa atin, 'di ba? Sa ano. Ay, meron ba? May meron. Nabubura lang. Nabubura lang ng mabilis, 'di ba? Kasi tayo ay chronically online. Parang kami pero, pa na wala kami unemployed, final boss kami, wala kami mga trabaho. Imagine niyo na lang kung ano yung ginagawa namin. Kaya nga. Ano yung sabi? May comment doon. And since chronically online tayo, Paps, prayers nga pala para sa mga naapektuhan ng Lindol. Medyo late na to, pero itong araw na sinushoot namin ito is yung araw din na tumama yung 7.8 magnitude sa may Gensan. Gensan? Gensan. Sorry. So ayun, prayers para sa inyo kasi sobrang grabe, ang lakas nun. Oo, sobrang sakit sa puso na makita yung mga videos. Lalo na yung mga estudyante na bata. Oo, grabe, parang nung una narinig ko yung balita na yan na about 7.8. Hindi siya masyadong nag-sink in sa akin na 7.8 magnitude. Sobrang lakas, Paps. Tapos naalala ko way back pala 1990, yung malakas na lindol na tumama, Paps. Yung Grand Hyatt sa Baguio bumagsak. 7.8 din yun. So sobrang lakas nun. Sobrang lakas ng 7.8 sa atin, Pap. So sobrang lakas ng 7.8 magnitude. At yun yung tumama na lindol kanina. So prayers sa lahat ng mga naapektuhan. As a devoted Catholic, prayers para sa inyo. Yes. And lagi tayong mag-iingat. Sana I-set aside muna natin yung mga kashitan na mga kesyo ganito, kesyo ganito. May mga nakikita ko mga videos, napaka-insensitive ng mga tao. Mga comments nila. Oo, lagi nila insisingit pa rin yung about sa politics, sa kung ano mang issue, di ba? Masarap, nagigets ko yung point nyo. Masarap nga naman talaga magsipag-comment ng ganyan. Kung hindi kayo yung tao na nandun, di ba? Pero isipin nyo na lang yung Anyways, bago pa ako kung ano yung sabihin ko. Ayun, maraming salamat sa mga nakinig sa episode na to. Meron pa, actually, ilan lang yung nabasa natin? Ilan ba tayo? Tig-2, tig-3? Tig-1 lang. Hindi, ng story. Ang dami. Dalawa. Dalawa sa akin dalawa sa'yo. Pero ayun, ngayon, habang chinecheck ko... considered na rin yun, Paps. Kasi hindi siya nag-follow sa Hindi. Basta yung may TRDP story entry lang. Yun lang talaga. Meron pa dito mga hindi nababasa. Actually, 1, 2, 3, 4, 5. Meron pa 5 na entries dito na hindi pa namin nababasa. And for sure, Paps, sa oras na may ere to, meron na naman mga magsasend na bago. Magsasend ulit. So, keep them coming para hindi na mag-research. Basta na lang. Ayun. So maraming salamat sa mga nanood sa episode na to. Kung hindi pa kayo naka-follow sa The Red Door Podcast sa Facebook, sa Instagram, sa Spotify, and sa YouTube, follow nyo kami. Tapos kung gusto nyo ring makipagkulitan kasama sa amin, meron kami Discord server. Makikita nyo yung link na yon kapag napatunayan yung mga sarili nyo. Hindi, kapag nasa community na kayo at nakilala na namin kayo dun sa GC na yon. So yun, ano pa ba? May gusto pa bang idagdag? Wala na. Ang dami ko na sinabi kanina. Oo. Nga pala, after ng Baguio, meron pa kaming ipaplano na isa naman na Sasabihin mo na ba yung lugar? Ayokigahara Forest. Hindi, joke lang. Corridor Island lang. Diretso po sa Japan. Pero siguro mga 3 years from now. Hindi. Philippines pa lang, Corregidor. Yun yung plano namin na next na puntahan. So, para sinasabi na namin as early as now para kung may mga interested na sumama, makapag-prepare na kayo on your own. Kasi yun yung mga yun yung mga medyo naging problem namin recently sa Baguio na trip is yung budget. So, itong Corregidor ina-announce namin ngayon. Bale, ang plano namin ay 10 years from now para ready talaga kayo.
Hindi, joke lang. So yun, tatapusin na namin tong episode na to. Maraming salamat sa pakikinig. Again, my name is Tito Ian. And ako naman si Tito James Zhu. At kami ang The Red Door Podcast PH. Bye! The opinions of podcast creators, hosts, and guests are not necessarily reflective of the official stance of the Pod Network Entertainment, its hosts, or other network programs. The content created by the people behind the podcast is personal and not meant to harm any religion, ethnicity, group, organization, company, or individual.